Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Iba talaga ang nagagawa ng matinding pag-ibig sa isang tao. Kahit na matagal nang hiwalay sa kanya, yung taong mahal niya, gagawin pa rin niya ang lahat para bumalik ito sa kanya. Ako nga pala si Wayne, 29 years old. Tiga Pasig. At may pinagdaraanan ako ngayon, Mayora, kaya naman naisipan kong ibahagi sa inyo ang sarili kong kwento. Isa akong sobrang mapagmahal na tao. At kapag may minamahal ako, talagang pinaglalaban ko. Ang sabi nga ng mga barkada ko, swerte raw ang kahit na sinong babaeng makakarelasyon ko. Dahil hindi ko siya lolokohin. At gagawin ko ang lahat para lang hindi siya mawala sa akin. Kaya nga hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nandito pa rin ako sa ganitong sitwasyon. Siguro, naguguluhan na kayo kung anong ibig kong sabihin. Subukan niyong pakinggan ang aking kwento. At nakikiusap ako na sana mga idol, huwag niyo naman akong husgahan. Ang gusto ko sana mangyari ay maintindihan niyo kung paano magmahal ang isang katulad ko. Wayne, anong ginagawa mo dito sa bahay? Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang pumunta dito? Yana, dinadalaw lang naman kita. Tinawagan kita kanina, ang sabi mo may sakit ka. Masama bang dalawin ko yung girlfriend ko? Wala akong sinasabing ganyan. Ang akin lang, Wayne. Hindi naman kailangan eh. Ayaw mo bang alagaan kita? Nagdala pa naman ako ng goto para makakain ka ng masarap at mainitan yung sikmura mo. Sa tingin mo ba wala akong mapapakaisapan dito sa bahay para bilhan ako ng goto? Mag-isip ka nga. Yana naman, nagmamalasakit lang ako sa'yo. Boyfriend mo ko. Bakit ba parang pinagtutulakan mo ko? Huwag kang OA. Sige na, salamat sa goto ah. Pwedeng umuwi ka na. Tapatin mo nga ako. May sakit ka ba talaga? Kasi naobserbahan kita parang hindi ka naman nanghihina. Ay, mas okay na yung pakiramdam ko ngayon. Kaya nga hindi mo na ako kailangang dalawin eh. Umuwi ka na. Ang sabihin mo, nagsisinungaling ka sa akin. Wala ka talagang sakit. Ayaw mo lang talaga na pupuntahan kita dito. Bahala ka nga kung ano iniisip mo. Pero kung yun ang tingin mo, bakit pumunta ka pa? Wayne, pinapagod mo lang yung sarili mo. Alam mo ba kung saan ako napapagod? Yung ilang araw na parang nanlalamig na sa akin yung girlfriend ko. Yana, magsabi ka nga ng totoo. May problema ba tayo? Wala. Pwede ba? Gusto ko na muna magpahinga at na-stress ako sa'yo. Wow, nasa-stress ka sa boyfriend mo. Sige. Nasa-stress ka rin ba kay Bryce? Kapag siya yung kasama mo, ha? Pwede ba? Huwag mong pinagsaselosan yung office mate ko, no? Sino bang hindi magsaselos laging nakadikit sa'yo yung Bryce na yan Kabago-bago pa lang sa opisina niyo pero kala mo sinong makaasta. Tinatanong mo ako kanina kung meron ba tayong problema? Sige, tatapatin kita. Meron. Ikaw yung problema. Ha? Ako pa yung problema? Yana, dinalaw lang kita dito dahil nag-aalala ako bilang boyfriend mo. Kung naiinis ka dahil nagsaselos ako, karapatan ko namang maramdaman yun kung may lumalapit na lalaki sa girlfriend ko, di ba? Ayoko na ha? Anong sinasabi mo, ha? Narinig mo yung sinabi ko, di ba? Ayoko na. Ayoko na sa'yo. Gusto ko nang itigil tong relasyon na to. Sandali lang. Alam kong galit ka ngayon, pero pwede bang huminahon ka nga muna? Sige na, uuwi na ako. Magpalamig muna tayo ng ulo, okay?
Saka na lang tayo mag-usap ulit. Hindi. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, Wayne. Nagsasawa na ako sa ganitong takbo ng relasyon natin. Ayoko na talaga. Seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo, ha? Nakikipaghiwalay ka na ba sa akin? Yana, wala akong ginawang masama sa'yo. Wala akong pakialam. Ayoko na. Nasasakal na talaga ako. Hindi na ako masaya. Gusto ko na talaga matapos to. Alam ko masakit para sa'yo, pero kung talagang mahal mo ko, pakawalan mo na ako. Matagal-tagal din ang relasyon namin, Mayora. At siya na yata ang pinakamatagal kong naging girlfriend. Kaya hindi ko matanggap na makikipaghiwalay siya sa akin ng ganun-ganun lang. Ayokong mawala si Yana sa buhay ko. Kaya lumuhod pa ako sa harap niya, nagmamakaawa. Na sana wag naman niyang ituloy ang pagkikipaghiwalay sa akin. Pero wala rin akong nagawa dahil desidido na siya, Mayora. Napakasakit para sa akin ang nangyari. Yung tipong mas gugustuhin ko pang gulpihin ako ng 10 katao kesa hiwalayan ako ng girlfriend ko. Ilang buwan na akong halos nagkukulong. Umiiyak. Iniisip kung saan ba ako nagkamali at bakit nagawa niya sa akin ito. Habang tumatagal, hindi pa rin nawawala yung sakit. Pero siguro, nasasanay na lang ako. Pinilit kong gawing normal ulit ang buhay ko. Pero, merong nakarating sa akin na nagpabalik ulit ng sakit sa aking puso. Wayne, may ginagawa ka ba? Pwede ba kitang maistorbo? Sandali. Wala naman akong ginagawa, Mama. Nagpapahinga lang ako dito sa loob ng kwarto. May utos po ba kayo? Sige, mamaya na lang. Kung nagpapahinga ka pa, paubos na kasi yung dishwashing liquid natin. Mahirap mamaya kapag dumami na yung mga hugasin. Ganun po ba? Sige po, bibili na lang po ako mamaya. Yung magandang dishwashing liquid yung bilin mo, ha? Yung ginagamit natin dito sa bahay. Baka makalimutan mo. Siyempre, Ma. Yan naman yung laging binibili ko dahil effective talaga sa hugasin eh. Smart dishwashing. Bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing. Yan nga yun. Huwag mong kakalimutang bumili, ha? Kapag nakatulog ka, ay, nako, gigisingin kita dyan. Sige po, Ma. Ako nang bahala dyan. Hindi ako matutulog. Pero maya-maya na, magpapahinga lang ako saglit. Wayne, anak, may napapansin kasi ako sa'yo. Ilang araw ka nang nagkukulong sa kwarto, tapos kapag tinatawag ka namin para kumain, ang konti lang ng kinakain mo. Ikaw ba? Ayos ka lang? Huwag po kayong mag-alala sa akin, Ma. Okay naman po ako. Ako, anak. Kilalang-kilala kita. Nanay mo ako eh. Wala kang may tatago sa akin, aba. Alam kong malungkot ka at may pinagdadaanan ka. O ano bang problema? Hayaan nyo na lang po, Ma. Lilipas din naman to eh. Siguro, ilang araw, makakalimutan ko na rin to. Alam mo naman, hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa'yo. Ganyan ka rin nung kakabreak mo nyo lang ng ex mo. Siya nga ulit yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito eh. Ano? Di ba wala na kayo? Ano na naman ba yung ginawa niya sa'yo? Grabe naman talaga yung babaeng yan. Huwag na po tayong magsisihan, Ma. Wala na rin kami. Hindi ko lang matanggap yung nangyari ngayon eh. Hindi ko akalain na ilang buwan lang pagkatapos naming mag-break, may pinalit na agad siya sa akin. Aba, masyado naman yata siyang nagmamadaling magkaroon agad ng boyfriend. Ano ba naman yan? Hindi yata makatiis yan na walang lalaki sa buhay niya.
Di nga man lang niya pinaabot ng 4 na buwan eh. Ewan ko ba? Hindi lang yun, ma. Kung sino pa yung lalaking pinagseselosan ko nun, siya pa yung naging boyfriend niya ngayon. Ay, talaga palang makate ang babaeng yan. Siguro nung kayo pa, kaya kayo nagkakalabuan. Kasi may ginagawa nga silang kalokohan. Ay naku anak, huwag ka nang magpa-apekto dyan sa kanila. Mabuti nga't makawala ka sa kanya. Huwag ka mag-alala. Darating din naman yung panahon na ikaw naman yung magiging masaya. Kaya ikaw, kalimutan mo na siya. Opo, ma. Sana, ganun lang kadaling gawin yung pinayo sa akin ni Mama. Pero hindi eh. Mayora, sobrang mahal na mahal ko si Yana. Sobrang pagmamahal yung nailalaan ko para sa kanya. Kaya napakasakit sa akin na kung sino pa yung lalaking nagpapakulo ng dugo ko, yun pa, yung mismong ipinalit niya sa akin. Matatanggap ko pa siguro kung naghintay pa si Yana ng matagal bago niya ako pinalitan. At kung ibang lalaki ang magiging boyfriend niya. Pero, hindi yun ang nangyari. Hindi ko alam kung sasang-ayon kayo mga idol. Pero pakiramdam ko talaga, naisahan at naapi talaga ako sa ginawa nila. Wala na akong magagawa at wala akong kalaban-laban. Kaya lang, wala naman akong ibang pagpipilian. Susubukan ko na lang na mag-move on ngayon. Pero kung kailan naman tinutulungan ko na yung sarili ko para lang wag ko nang maramdaman yung sakit. Saka ko naman makakasalubong yung mga taong iniiwasan ko. Wayne? Ikaw ba yan? Oh, Yana, anong ginagawa mo dito sa mall? Nagdi-dinner lang kami. Kasama ko yung boyfriend ko. Si Bryce. Nandito rin pala siya, no? Kumusta kayong dalawa? Okay naman. Ikaw, kamusta ka na? Balita ko, may girlfriend ka na rin Wala na rin kami. Bakit? Ano nangyari? Wala naman. Parang di lang kami nagtutugma. Di lang siguro talaga kami para sa isa't isa. Kaya, ayun, sabi ko, tigil na lang namin. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. May makikilala ka rin na para talaga sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, di ko na masyadong iniisip yan. Nasanay na nga lang din ako eh. Ito nga nanonood ako ng sine mag-isa. Hindi ba parang ang lungkot naman na wala kang kasamang manood ng sine? Oo naman. Alam mo, malungkot talaga yun eh. Dati, masaya ako kapag ganyan eh. Kasi ikaw yung kasama ko. Wayne, siguro naman mas magandang wag na natin pag-usapan yan. Naiintindihan mo naman siguro kung bakit. Pasensya ka na. Hindi ka sinasadya. Naalala ko lang, tagal na din kasi natin eh. Oo, pero tapos na yun eh, di ba? Kaya sana hindi mo na siya inaalala. Para lahat tayo makamove on na. Ang ibig mo bang sabihin, kahit ikaw, hindi ka pa rin nakaka-move on? Hindi yun yung gusto kong ipaintindi sa'yo. Ang sinasabi ko lang, may kanya-kanya na tayong buhay. Alam mo, gets ko naman eh, pero napansin ko lang ngayon, ba't namumula ka? Hindi Ay, andyan na pala si Bryce, parating na. Huwag kang kabahan, wala naman tayong ginagawang masama eh. Bryce, sorry, hindi agad kita napuntahan. Nakita ko kasi si Wayne dito sa mall eh. Kinamusta ko lang. Okay lang. Ano Wayne? Kumusta? Walain mo yun, magkikita-kita pa tayong tatlo dito sa mall pagkatapos ng ilang taon. Oo nga eh. Sige, mauna na rin ako Kailangan ko na rin umuwi eh. Baka nakaka-istorbo na rin ako sa inyong dalawa. Ay, oo nga pala pare. Huwag ka na munang umalis. May sasabihin muna kami sa'yo. Yan na, babe. Imbitahan mo naman si Wayne, no? Importanteng araw para sa atin yun eh.
Talaga ba, Bryce? Baka hindi naman kailangan. Huwag na lang. Huwag kang mag-alala. Di ako siloso. Alam kong mahalaga rin sa'yo si Wayne at may pinagsamahan din naman kayo, di ba? Teka, tungkol saan ba to? Saan niyo ko imbitahan? Kakasal na kami pare. Tsaka isa pa, buntis na rin si Hana. Kahapon lang namin nalaman. Kaya nga, nagse-celebrate kami ngayon eh. Huwag kang mawawala sa kasal namin ha. Hindi lang malaking insulto ang narinig ko sa lalaking kinasusuklaman ko. Parang pinagsakluban pa ako ng langit at lupa. Napakasakit na marinig na ikakasal na ang babaeng pinaglaanan ko ng sobrang pagmamahal. Mayora, nang dahil lang sa isang hindi pagkakaintindihan, tuluyan nang nawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi dapat nangyayari to. Magiging tunog desperado man ako, pero alam kong nasa tama lang ako. Dapat, sa akin pa rin siya ikasal. Dapat ako pa rin yung lalaking makakatuluyan niya. Hindi ko talaga matanggap. Hindi naman ako nagdadamot, pero ang akin lang, sobrang aping-api na ako sa nangyayari. Pero, lalo lang nilang pinalakas ang loob ko. Hindi pa rin naman siya na ikakasal pa. May magagawa pa ako. Pwede ko pa ring mabawi ang babaeng habang buhay ng laman ng aking puso. Dear IFM. Dear IFM. Hindi pa rin ako matahimik pagkatapos kong malaman na ikakasal na ang aking ex-girlfriend. Hindi ko sinubukan na labanan ang nararamdaman ko. Mas lalo lang kasing masakit kung gagawin ko pa yun. Tinanggap ko na lang na nasasaktan talaga ako sa nangyari. Iniyak ko na lang para lalo kong mailabas ang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi naman ako papayag na matatapos na lang ito ang pagmamahalan namin ni Yana. Kailangan makagawa ako ng paraan para maiparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at kung gaano siya ka-espesyal sa akin. At kung sakaling babalik siya sa akin, hindi ko sasayangin ang lahat ng pagkakataon. Babawi ako sa kung anuman ang naging pagkakamali ko sa kanya. Basta ang mahalaga, mapagtanto lang niya na ako ang mahal niya. Idinaan ko muna Mayora sa pakikipag-chat sa kanya ng mga cryptic messages. Kilala niya ako. Kaya alam kong makakaramdam siya sa kung ano ang gusto kong ipahiwatig sa kanya. Hanggang sa nag-reply siya na gusto niyang makipagkita sa akin. Dito nga Mayora ay natuwa't nagalak ang puso ko. Dahil mukhang gumagana ang aking plano. Wayne, salamat naman at pumunta ka. Ang akala ko tatanggihan mo ko eh. Siyempre, ikaw pa ba? Pero, teka, okay lang bang pumunta ka dito mag-isa? Buntis ka pa naman. Oo, kaya ko pa naman eh. Ikaw yung inaalala ko. Bakit? Okay naman ako ah. Nagtataka nga ako kung bakit niyaya mo pa ako dito. Di ba dapat naghahanda ka na sa kasal mo? Oo nga, pero ayoko namang meron pang problema bago pa ako ikasal. Wayne, talaga bang okay ka lang? Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Alam mo kung ako sa'yo, pagtuunan mo na lang ng pansin yung kasal mo, okay? Baka mamaya magselos pa yung asawa mo sa akin eh. Hindi. Hindi siya magsiselos. Nagsabi naman ako sa kanya na magkikita tayong dalawa eh. Hindi kasi ako mapakali sa'yo eh. Kahapon lang,
Nagpadala ka na naman ng cryptic message sa akin. Yan ba? Wala lang yun. Huwag mo nang pansinin yun. Hindi lang naman ikaw yung pinadalhan ko ng ganun eh. Pero bakit nga? Para saan yung cryptic message na yun? Huwag mo nang alalahanin. Trip ko lang magpadala ng mga ganong messages, okay? Alam mo na, pampagana ng utak. Kung magets mo, edi okay. Kung hindi, edi hindi. Paano kung sabihin ko sa'yong naiintindihan ko kung ano yung pinapahiwatig mo? Pwede mong itanggi kung gusto mo. Pero interpretation ko, sinasabi mong mahal mo pa rin ako at gusto mong bumalik ako sa'yo. Porket cryptic lang yung dating, ganun na agad yung pagkakaintindi mo. Ano ka ba, Yana? Wala na yun. Hindi ako naniniwala, Wayne. Matagal ding naging tayo kahit paano. Alam ko kung ano yung tumatakbo sa isip mo. Kung ano yung nararamdaman mo. Kung sakaling tama ba yung interpretasyon mo, babalik ka ba sa akin? Pwede kong balikan yung mga alaala natin. Hindi ko yata naiintindihan, Yana. Parang ang gulo eh. Makikipagbalikan ka ba sa akin o hindi? Naalala ko, estudyante pa lang tayo. Dito sa convenience store na to, dito ko binigay yung matamis kong oo sa'yo. Dito nga yun. Sobrang kabado pa nga ako nun eh. Hindi ko alam kung sasagutin mo ba ako hindi. Kaya sobrang saya ko nung sinagot mo ako nun. In love tayo sa isa't isa nun. Hindi ko makalimutan yung mga gabing naglalakad tayo sa park. Na para bang walang ibang tao sa mundo. Yung tayo lang. Pag may sakit ako, isang tawag ko lang sa'yo, pupunta ka agad. Para dalhan ako ng paborito kong goto. Muntik na nga tayo magtana nun dahil ayaw sa akin ng magulang mo eh. Pero Yana, bakit ba natin pinag-uusapan pa to? Dahil gusto kong ipaintindi sa'yo na lahat ng yan, mga alaala na lang yung mga yan, Wayne. Magpapakasal na ako. Sana kalimutan mo na lang kung ano man yung mga namagitan sa ating dalawa. Sorry ha. Hindi ko kaya eh. Kahit anong gawin ko, hindi ka na mawawala sa puso ko. Ikaw lang talaga yung minahal ko. Ikaw lang talaga yung mamahalin ko. At hindi pa rin ako susuko. Susuyuin pa rin kita hanggang sa ma-realize mo na ako pa rin yung mahal mo. Okay? Ang akala ko, Mayora, magiging masaya na ulit ako. Para saan pa ang pag-aalala namin sa nakaraan kung hindi naman siya babalik sa akin? Masaya ako na nakita ko siyang muli. Pero pakiramdam ko, sinayang lang niya ang oras ko. Matinding pagmamahal ang nararamdaman ko para kay Yana. Pero nang dahil sa ginawa niya, parang lalo ring tumindi ang nararamdaman kong galit sa kanila ni Bryce. Sobra na yung pang-aaping ginawa nila sa akin. Pinaglalaroan nila yung damdamin ko. Habang nagsasaya silang dalawa, miserable naman ang buhay ko nang dahil sa kanila. Hindi na ako papayag na ako pa rin ang argabyado sa sitwasyong ito. Hindi ko alam kung gagana, pero gagawa pa rin ako ng paraan para kahit papano, makabawi naman ako. Ilang beses ako nagparinig sa kanila sa social media. Hindi ko nilagay ang mga pangalan nila, pero alam kong mararamdaman nila na pinariringgan ko sila. Wala na akong pakialam sa puntong ito. Kung meron mang mas nasasaktan sa mga ginawa nila sa akin, hindi ako yun. Sa huli, dapat ako pa rin ang panalo. Oh, nasaan yung mga kalaro ko dito, ha? Nagsipag-alisan na eh. Wala pa na tong mga to eh. Mga mahihina. Ano to? Ako na lang mag-isa yung naglalaro dito? Sige, maglaro tayo. Tingnan natin kung sino yung mas malakas sa atin. Anak ng ano bang problema mo, ha? Hayop ka, Win! Ikakasal na kami ni Yana! Hanggang ngayon hindi ka pa rin makamove on?
Hindi ko alam yung sinasabi mo ha! At wala kang pakialam kung ano yung nararamdaman ko! Anong hindi mo alam? Panay parinig mo sa amin sa social media eh! Ang sabi nga nila, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit! Eh di nagpaparinig ka nga! Wala ka pala eh! Eh hanggang parinig ka lang, duwag! Hindi ako duwag! Mas karapat dapat lang ako kay Yana kesa sa'yo! Ang kapal ng mukha mo! Kakasal niyo yung tao! Ayaw mo pa rin siya pakawalan! Ang sabihin mo, tinamaan ka lang nung nag-post na magpapakasal sa mukhang unggo yung ex ko! Anong sinabi mo? Binabawi ko lang kung ano yung dapat nasa akin. Binabawi ko lang yung babaeng mahal ko. Pero hindi ka na nga niya mahal! Ano bang hindi mo naiintindihan doon? Ako pa rin yung mahal niya! Kaya kanya lang nagustuhan kasi inakit mo siya. Kung talagang mahal ka niya, kahit akitin ko pa siya, hindi siya mahulog sa akin. So inaamin mo nga, inakit mo lang siya. Inagaw mo lang sa akin yung girlfriend ko. Kahit kailan, hindi ako nang agaw ng babae, pare! Huwag mo ako mapare-pare, hindi kita kaibigan! Lilinawin ko lang! Walang agawang nangyari, Win! Naging kami kung kailan wala na kayong dalawa! Pero aminin mo, kahit nung kami pa, interesado ka na sa kanya, di ba? Kaya nga, dikit ka ng dikit eh! Hindi ko naman siguro kasalanan kung nagkagusto ako sa kanya nun. Basta ang sinasabi ko sa'yo, wala akong ginawang mali at hindi nagtaksil si Yana sa'yo! Bryce! Wala pang 4 na buwan, kinuha mo na agad siya sa akin! Sino maniniwala sa inyo hindi pa kayo naglalandian bago yun, ha? Naniniwala ka pa rin ba sa 4-month rule na yan? Pare, kung talagang hindi na kayo, magtatapos na talaga yung relasyon nyo! Kung na yung pinili niya eh! Mahal namin yung isa't isa! Wala akong pakialam! Kahit na anong mangyari, babawiin ko pa rin siya sa'yo! Baka nakakalimutan mo, no? Buntis si Yana! Kapag may nangyaring masama sa kanya, sa magiging baby namin, hindi kita mapapatawad! Umanda ka kapag nalagay sa alanganin yung mag-ina ko! Yun pa yung isang bagay na hindi ko matanggap. Bakit naunahan pa ako ni Bryce? Bakit nagkabunga ang bawal na relasyon nila? Ako dapat yung ama ng pinagbubuntis ni Yana, hindi yung sira-ulong yun. Lalo ko tuloy naramdaman na ang dami na nilang pinagkait sa akin. Sobra talaga yung pang-aapi na ginawa nila. Kung inaakala nilang mapapatigil nila ako, nagkakamali sila. Itinuloy ko pa rin ang pagpaparinig sa social media. Kung sa una, medyo nag-iingat pa ako. Sa pagkakataong ito, mas lalo pa ako naging agresibo. Kahit hindi nila pansinin ang mga post ko tungkol sa kanila, imposibleng hindi sila maaapektuhan, Mayora. Mga tao rin yung mga yan, nakakaramdam, nasasaktan. Pwede silang magpanggap na wala sa kanila ang mga pagpaparinig ko. Pero sigurado ako na bibigay din sila, lalo na yung babaeng minsang naging parte ng aking buhay. Wayne, ano ba? Ano pa bang gusto mo? Bakit ayaw mo pa rin kaming tigilan ni Bryce? Bakit? Tumigil na ako, di ba? Wala naman akong sinabi tungkol sa inyo, ah. Talaga ba, ha? Kahit ilang beses ka nang nagpo-post sa wall mo, sinasabi mong miserable ang buhay mo? Araw-araw naming nakikita yan ni Bryce, ha? Tungkol naman sa akin yun eh. At kahit kailan hindi ko nilagay yung pangalan nyo dun, di ba? Bakit ba tinatamaan kayo, ha? Huwag mo akong gawing tanga. Alam kong hanggang ngayon, nagpaparinig ka pa rin sa amin. Bakit hindi mo matanggap na ikakasal na kami at magkakapamilya na kami? Di kayo dapat magkaatuluyan. Naintindihan mo pa yung sinasabi mo, ha? Oo naman. Sige, aminin ko na. Hindi ko matanggap na magpapakasal ka at magkakaroon ka ng pamilya sa ibang tao. Wayne, matagal na tayong hiwalay. Dapat nangyari yun eh. Dapat hindi ka nakipaghiwalay sa akin. Hindi ko ka maintindihan nun kung bakit sinasabi mong nasasakal ka na eh. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Minahal lang kita tapos biglang iiwan mo na lang ako. Tapos ilang buwan pa lang, boyfriend mo na yung pinagsisilusan ko? Napaka-unfair naman nun, Yana!
Ako pa talaga yung unfair. Baka nakakalimutan mo. Sobrang toxic at possessive mo sa akin. Ang gusto mo, lagi tayo magkasama. Walang araw na hindi tayo pwedeng hindi magkita. Bakit? Masama ba yun? Yana, nagmamahalan tayo. Dapat lang naman ako yung lagi mong kasama, di ba? Pero dumating na sa point na nilalay mo na ako sa ibang tao. Narealize ko lang, hindi na ako close sa mga kaibigan ko. Kahit na sa pamilya ko eh. Nilalayo mo na ako sa kanila. Hindi ako yung problema. Yung pamilya mo yung ayaw sa akin eh. Kaya nga muntik na tayo magtanan, di ba? Ayaw mo lang. Ayoko dahil hindi ko kayang iwan yung pamilya ko. Alam mo ba kung bakit ayaw nila sa'yo? Kasi ikaw mismo, hindi mo sila tanggap. Minsan lang na napagalitan ka ng tatay ko, anong ginawa mo? Nakipagsagutan ka na sa kanya. Muntik na nga kayo magsuntukan, di ba? Mabait lang ang pamilya ko, Wayne. Kaya nakapunta ka pa rin sa bahay pagkatapos sa mga nangyari. Kaya ako lang naman nagawa yun sa'yo dahil mahal na mahal kita. Naninigurado lang ako na hindi ka mawawala sa akin. Ganun katindi yung pagmamahal ko sa'yo, Yana. At kaya sakal na rin ako sa ginawa mo. Hindi rin naging madali para sa akin yung paghiwalay natin. Masakit din para sa akin yun. Pero saka ko palang naramdaman noon na naging malaya na ako sa'yo. Kung makapagsalita ka, parang ikinulong kita. Wala naman akong ginawa para masaktan ka. Hindi ko talaga naiintindihan. Pero yun talagang ginawa mo sa akin. Pakiramdam ko, nakakulong ako ng mahabang panahon dahil sa'yo. At hindi ko naranasan kay Bryce yun. Hindi siya naging mahigpit sa akin. Naging malapit ulit ako sa mga kaibigan ko. At bukod doon, mahal niya ang pamilya ko. Sinabi mo na siya talaga yung lalaking para sa'yo? Yana, hindi ako papayag. Ang dami-dami mo pang sinabi pero isa lang naman yung dahilan kung bakit tayo naghiwalay eh. Inagaw ka niya sa akin! Pinipilit mo lang yan sa sarili mo dahil hindi mo matanggap na kasalanan mo kung bakit nawala ako sa buhay mo. Bakit ba kasi hindi mo na lang tanggapin kung ano yung totoo, ha? Hindi na kita mahal. Parang awa mo na. Tumigil ka na. Hindi pa rin ako tumigil sa mga pagpaparinig ko, Mayora. Ako ang naapi dito. Kaya karapatan kong ipagsigawan sa buong mundo na nasasaktan ako. Na inargabiyado nila ako. Hanggang sa nangyari ang hindi ko inaasahan. Nakunan si Yana Mayora at hindi natuloy ang kanilang kasal. Alam kong hindi ako dapat matuwa sa mga nangyari at hindi ko naman gagawin yun. Pero hindi ko pa rin maiwasang isipin na kinarma rin sila pagkatapos sa mga ginawa nila sa akin. Baliktad na ngayon ang sitwasyon pagkatapos ng mga kamalasan nila. Sila na ngayon ang nagpaparinig sa akin sa social media. Hindi man nila tinutukoy ang pangalan ko, pero halatang ako ang sinisisi nila sa pagkawala ng anak nila. Para sa akin, hindi ako may kasalanan dyan. Sila dapat ang mag-ingat para masiguro ang kaligtasan ng bata. Pero syempre, mas pinili ko nalang manahimik. Ayoko namang palalain pa ang sitwasyon. Magparinig lang sila ng magparinig. Basta ang alam ko, kahit papano, patas na rin kami.
Dahil hindi lang ako ang nasasaktan ngayon. Mayores ka, Morena at mga idol, hanggang dito na lang muna. At kung galit man kayo sa akin, mas pipiliin ko na lang na ako ang umunawa sa inyo. Dahil yun naman talaga ang dapat. Ako ito, nagpapasalamat. Wayne. Ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Wayne Story. Kyle Punay bilang Wayne. Eka Betarmos bilang Yana. Don Reyes bilang Bryce. MK Salditos bilang Mama. Sound technician and drama editor Martin D. Sa panulat ni Owen Villamor. Directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM. May kasabihan tayo, idol, na bilog ang mundo. Na ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. Pero mga idol, maituturing nyo ba na karma ang nangyari kay Yana at kay Bryce? Sa pagkakataong ito, talaga bang nagwagi si Wayne sa kanyang mga plano?